Hindi naging sorpresa ang pagre-retiro ni Kiefer Ravena. Ang mas ikinagulat ng marami, halos 3 taon na pala siyang hindi na muling tinawagan ng Gilas Pilipinas. Kaya naman nang opisyal niyang kumpirmahin ang kanyang pagre-retiro sa national team. Marami ang nalungkot, pero marami rin ang nagsabing matagal na rin naman itong inaasahan. Done with my career for the national team, and it's like what I said, it's been fun. A lot of people hindi ko na nai-gets since nag-retire na nga ako, and sinasabi na hindi pa kailangan nag-retire na nga ni. Sa loob ng halos 3 taon, hindi na siya naging bahagi ng Gilas sa ilalim ng bagong sistema ni Coach Tim Cone. Pero kahit ganon, hindi pa rin nawala ang tanong ng maraming basketball fans. Marami pa ba sanang maiaambag si Kiefer sa pambansang team? Kung idadlang ang pagbabasihan, masasabi ng ilan na maaga pa ang kanyang pagre-retiro. 32 taong gulang pa lamang siya at marami pang point guard sa international basketball ang epektibo sa ganitong edad. Pero kapag tiningnan ang haba ng kanyang serbisyo, ibang usapan na iyon. Nagsimula siyang magsuot ng jersey ng Pilipinas noong 2009 bilang miyembro ng youth team at halos 17 years siyang nagsilbi sa bansa sa iba't ibang antas ng Gilas. Sa loob ng mga taong iyon, naging bahagi siya ng iba't ibang henerasyon ng national team. Nakalaro niya ang mga veteranong sina Jimmy Alapag at Jason Castro at kalaunan ay naging kakampi rin niya ang mga mas batang manlalaro tulad nina Kai Soto at Dwight Ramos. Dumaan din siya sa iba't ibang head coach at sistema, kaya masasabi talagang isa siya sa mga pinakamatagal na naglingkod sa Gilas. Hindi rin matatawaran ang kanyang naging ambag sa Southeast Asian Games. Sa katunayan, si Kiefer Ravena ang isa sa mga may pinakamaraming gintong medalya sa kasaysayan ng Philippine men's basketball sa SEA Games. Naging bahagi siya ng 5 sunod-sunod na gintong kampanya ng Pilipinas mula 2011 hanggang 2019. Isang record na lalong nagpapatibay sa kanyang naging ambag sa pambansang koponan. Bagamat hindi siya palaging nangunguna sa puntos, malaki ang naging papel niya bilang floor general at leader sa loob ng court. Pero nagbago ang lahat nang magkaroon ng bagong direksyon ang Gilas. Sa ilalim ni Coach Tim Cone, mas binigyang pansin ang continuity, chemistry at isang permanenteng core ng mga manlalaro. Mas pinili ang mga players na akma sa sistemang gustong ipatupad ng coaching staff at magiging bahagi ng pangmatagalang programa. Dahil dito, hindi na muling napabilang si Kiefer sa national team pool. Para sa ilan, tama lang ang naging desisyon. Kung ang layunin ay makabuo ng isang team na magsasama-sama sa loob ng maraming taon, kailangan talagang bigyan ng mas maraming pagkakataon ang mga mas batang manlalaro. Pero para naman sa iba, naniniwala silang may maitutulong pa sana si Kiefer, lalo na pagdating sa leadership, karanasan at pagiging floor general sa mga dikitang laban. Sa kabila ng iba't ibang opinyon, isang bagay ang kapansin-pansin. Wala siyang ipinakitang sama ng loob. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang wala siyang pinagsisisihan at buong respeto niyang tinanggap ang direksyon ng Gilas. Sa halip, mas pinili niyang mag-focus sa kanyang professional career sa Japan B-League at sa kanyang pamilya. Sa huli, hindi lang sa mga medalya o stats masusukat ang naging ambag ni Kiefer Ravena sa Gilas. Mas maaalala siya ng marami bilang isang manlalarong halos 17 years na buong pusong nagsuot ng jersey ng Pilipinas sa tuwing tinatawag siya. Ngayon, nagsimula na ang panibagong yugto para sa Gilas at para kay Kiefer. Pero para sa inyo, tama lang ba ang naging pagtatapos ng kanyang national team career o marami pa sana siyang maiaambag sa Gilas? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section.